Ika nga ng Biblia, ask and you shall receive. But did you know that this actually applies to credit cards? According to a recent survey from creditcards.com, this principle can actually cause your fees to be waived or your interest rates to be lowered. How does this work? Well, let's ask the expert, Rod Mercado, President and CEO of Financial Rescue LLC. Welcome back sa show, Rod. Salamat, Mishi. Kamusta na? Eto, nangangamusta rin sa iyo because I'm very curious about this survey from creditcards.com. How did this work ba? Okay, nagkaroon ng online survey, no? 1,500 people. 23% of them said na humingi sila ng reduction sa interest rate. Okay. 28% nagsabi naman na humingi sila na ma-waive yung kanilang late fees. Okay. Okay. Pero mas maganda itong sasabihin ko susunod. Alam mo ba, sa 23% na yon, 65% nun ang success rate. Wow, Ibig dami. sabihin, nabigyan sila ng reduction sa interest rate. Now, yung sa 28%, yung humingi ng reduction or ma-waive yung kanilang late fees, nakakuha ng 86% success rate. 86%. So halos lahat sila. Yeah, lahat ng mga humingi na yon, ang laki ng success rate, di ba? Grabe. So, ano ibig sabihin nun? Kailangan ka lang magtanong. Magtanong ka lang, humingi ka lang, di ba? Okay. Pero medyo mahirap to usually sa mga Canadian natin kasi alam mo naman tayong mga Pinoy mahiyain. Yung kultura. So, paano natin to i-reconcile? Ay, yung kultura na yan, kalimutan na natin pagdating sa personal finances kasi walang role ang kultura dyan. Ang importante, maging practical tayo sa application natin pagdating sa, pagsisave ng pera. Okay. I love that point, Rod. No? So, I think though some of our Canadians might also still be wondering, is this true for me? Kasi syempre, iba-iba naman yung mga circumstances natin. No? We're all from different ages, iba yung income level natin. So, ano na yung mga trends na notice sa survey? Sige, tuloy natin. You mentioned about trends. Okay. Isa sa mga lumabas sa survey, sabing ganon na yung employment status mo doesn't really matter. Okay. So, kung may trabaho ka man o kung wala, Kung walang part-time, bearing yan. Kung part-time or full-time ka, walang bearing. Wow, okay. Parang hindi masyadong indicator yon. Hindi importante para sa creditors. Yes. That's very interesting. So, maganda, di ba? Oo. Ngayon, pwede natin tanongin, what about age? Okay. Doon sa lumabas sa survey, yung mga millennials, yung mga 19 years old hanggang mga 29 years old. Okay, mga bata. Mga bata, hindi ako kasama Bata doon. katulad ko. Okay. Yan, at saka yung mga retirement age, yung mga 65 and older, sila medyo nahirapan makakuha ng magandang resulta. So mas nahirapan. Okay. Ang nakakuha ng magagandang resulta, yung mga nasa bracket na 30 years old hanggang 64 years old. Okay. Okay, so siguro yun yung, kasi yan yung employment, Ideal employment age. Tapos medyo may history ka na. Tsaka established na ng kaunti ang kanilang career siguro. Diba? So, ganun na nangyayari. Okay, so there's age, there's a little bit. But ibig ba nun sabihin kung kunyari may Canadian tayo na mga 65, gusto niyang itry itong method na to, wag na lang siya mag-try? Sabi mo nga kanina sa umpisa, try. Wala namang mawawala eh. Kung let's say ma-reject ka, you receive a no answer. Ano mangyayari wala sa'yo? namang mawawala sa'yo. Wala That's namang true. mawawala sa'yo. Hindi naman nila iaakyat yung interest rates. Subukan mo na lang, di ba? Okay. Pero Sige. may isa pang lumalabas sa survey or an indication. Sinasabi, ang income, merong role. Okay. Ang lumabas, kung ikaw ay kumikita ng mga $75,000 pataas, mas malaki ang chance mong ma-aprobahan. Ma-approve. Okay. So kung middle income range ka or medyo managerial na yung level mo, malamang okay ka na. Pero sabi natin, walang masama sa pagtatry. Subukan pa rin natin, di ba? Okay. So, kunyari, actually, let's clarify one more thing, no? So, pag sinabi natin may re-reduce natin yung interest rate natin, hindi ibig nun sabihin na hindi mo kailangan bayaran yung utang mo. Hindi. Diba? Talagang kailangan bayaran mo pa rin. Importante na 100% of the utang, babayaran mo talaga. Ang tanong ganito, Mishi, baka maliit lang naman eh. Baka minsan lang 3 points lang mo bumaba, or 4 points lang bababa. Pero malaki yun, di ba? Malaki yun. Tulad mong siguro na mas naintindihan natin ang finances, yung maliit na reduction yun, ang laki ng equivalent nun sa pera. Tandaan natin, pag ikaw nangungutang, nagkakaroon compounded ang interest. Right. So, from let's say 23, bumaba ka ng 17, ang laking reduction yun kung tutusin talaga. Then over time, ang laki ng savings mo. Correct. Yeah, so, wag kakalimutan yun. Diba? Alright. And then last but not the least, pwede kang mag-comparison shop, di ba? Oo. Alam ko may mga tita ko ginagawa nila. Kanina, sinabi natin, kung yung age mo medyo wala dun sa ganung level,
pwede ka naman gumawa ka ngayon ng comparison. Mm-mm. Sabi mo, tawag ka sa creditor mo, sabi mo, magbigay ka ng hint, but do not threat them. Oo. Na parang gumawa ka ng survey, may mga nag-o-offer sa'yo ng ganitong rate, parang binibigyan mo Can you siya beat that? Oh, Yeah, can you beat ini-imply that mo pala? na, Oo. can you beat that? Yan, something like that. Okay. So, ask. So, ask and we shall receive, ika nga. So, kung may ask pa sila para sa inyo, Rod, saan kayo mahanap? Ayan, gusto ko yan. Mga ka-nation, kung kayo ay may mga katanungan, tumawag po kayo sa 1-877-973-3287 or bisitahin ang aming website, financialrescuellc.com. Like us on Facebook too. Salamat, Alright. Nishi. Salamat din sa iyo, Rod. Always a pleasure to have you on the show. Salamat.